Naalarma ang isang election watchdog sa ilang party list groups na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Bukod kasi sa hindi naman daw sila kabilang sa mga marginalized sectors, konektado rin daw sila sa mga political dynasties at mga negosyo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Halos kalahati raw ng party list groups na tumatakbo ngayon sa Bilang Pilipino 2025 ay ang hindi naman mula sa marginalized sectors. Ito yung mga sektor o grupo mula sa laylayan ng lipunan. Ito ang lumabas sa pagsusuri ng election watchdog na kontradaya sa mga grupong naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para maging party list sa 20th Congress. Ayon sa kontradaya, 7 sa mga grupong ito ang nangunguna pa sa latest election survey ng social weather stations nitong Enero. Konektado rin daw ang mga ito sa political clans, malalaking negosyo o may connection sa pulis at militar. Sa kabuuan, 4 na po sa party list aspirants ang dominado raw ng mga political dynasty gaya ng 4Ps, ACT-CIS at FPJ Panday Bayanihan. 25 naman, kabilang ang Ako Bicol at TGP ang may business interest na nasa likod. Ang Duterte Youth at 17 pang grupo may connection daw sa militar. Bukod pa ito sa 86 na party list group na may kasong may kaugnayan sa pork barrel, plunder, graft and corruption, kadududang advocacies at kakulangan ng impormasyon. It ends up marginalizing the already marginalized. Naging biktima yung party list system ng money politics. Sabi naman ng COMELEC, ginagalang nila ang pag-aaral ng kontradaya. Pero git ng ahensya, sinuri nilang maigi ang mga tatakbong party list groups. Katunayan, higit 200 nga raw ang hindi nila pinayagang tumakbo. Hanggat ang batas po natin ay maluwag, sabi, hindi naman kinakailangang gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang na may proven advocacy doon sa mismong sektor na kanyang nire-represent. At bagamat nasa saligang batas ang pagtindig laban sa political dynasties, hanggang ngayon, wala pa rin tayong batas tungkol dito. Kaya hamon na lang ng COMELEC sa mga botante. Sa mga mamamayan na lang po tayo umaasa na sila iboboto ng tama. Hinihinga na ng News 5 ang komento ng mga grupong pinangalanan sa pagsusuri ng kontradaya, pero wala pang sumasagot sa amin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.